ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagsasaayo sa issue ng right of way sa Metro Manila Subway Project, tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ronda Pilipinas. Presyo ng bigas inaasang bababa sa susunod na buwan ayon sa grupong Sinag. Ronda Pilipinas. Ang init! Mataas na heat index naramdaman sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat po ito. 10 na katao patay sa paglubog ng isang ferry dyan po sa may Egypt. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Lyceum of the Philippines University Pirates lalaban lang kahit malapit sa dulo ng standings ng Pinoy Liga Next Month Cup. Ronda Pilipinas. Showbiz, Catriona Gray at Sam Milby nakitang magkasama matapos mapabalitang, naghiwalay na rin pala ito? Naghiwalay na. Ronda Pilipinas. At sa ating mamaya sa ating NBI, nako, bawal ito. Walang medical assistance mula sa kumpanyang inyong pinagtatrabahuhan. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Pag inom ng kape araw-araw, masama daw yan sa katawan. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Summer na summer, ang init-init. Sabi ng PNP, hindi daw nila sasantuhin yung mga taong nagnanakaw ng tubig. Hindi daw nila sasantuhin. Pambihira. Ramdam na talaga natin ang init ng panahon, El Nino. Huhulihin na ng mga pulis ang mga nagnanakaw ng tubig, Kayo talaga, may mga illegal connection nakikita sa social media at nagnanakaw ng mga tubig. Yan, sabi ng PNP, kasabay na rin ito sa pagsakay sa El Nino. Hindi daw kayo sasantuhin, huhulihin daw kayo. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila.
Nakalive din tayo sa DWIZ. Ako si Dennis Antenor Junior, Ronda Pilipinas. Sa ating magiging weather we like it or not, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ng Davao Region dahil sa easterlies at through ng at low pressure area o ng low pressure area, habang ang northeast monsoon o amihan ay magdadala ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Magiging maulap din sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon na may mahinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Samantala, ang Metro Manila na lalabing bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan dahil sa tinatawag na monsoon. Ronda Pilipinas. Samantala, tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi makakaapekto sa mga dadaan ng residential area ang konstruksyon at operasyon ng subway. Subway project po yan ng pamahalaan. Sa panayam ng DWIZ, nilinaw ni Secretary Bautista na magbabayad sila ng right-of-way sa dadaan ng kabahayan o mga bahay na dadaanan. Iginit ng kalihim ni Secretary na hindi makakaabala sa mga residente ang nasabing proyekto dahil malalim ang pagkakagawa nito. Alam niyo po, kami ay nakikipag-ugnayan doon sa mga may-ari ng bahay. No? Isa po sa talagang medyo malaki yung issue namin, no? Ay yung sa Corinthian Gardens po. Alam niyo naman, mga mayayaman yung mga nakatira dito. Ayaw nila na magkaroon ng train doon sa ilalim mga bahay, no? And ito naman po ay maski nasa ilalim siya ng kanilang mga property ay magbabayad pa rin tayo ng right of way. So may bayad naman po, no? Kahit nasa ilalim. Kasi may istorbo kami sa Corinthians eh. Nagre-reklamo na yung kapitbahay ko. Kaugnay nito, binigyan din ng DOTR official na nakikipagtulungan na sila kay Finance Secretary Ralph Recto upang masiguro na matatapos ang proyekto sa nakatakdang panahon. Kami ni Senator Ralph Recto and ipinakita ko sa kanya yung ating Metro Manila subway na nagsimula dito sa Valenzuela Depot, and ipinakita namin sa kanya yung ongoing operations ng ating dalawang tunnel boring machine. No? So napakaganda po ng aming meeting, yung aming discussion, and at the end of the meeting po ay nag-agree kami na kami ay magtutulungan para matapos natin itong excited na rin tayo lahat dyan ha, sa subway na yan. Malaking maitutulong po sa atin yan ha. Subway, sa ilalim na yan. Kaya nga kinakausap din yung mga bahay doon sa ibabaw. Kasi subway nasa ilalim, di ba? Sabi ni Secretary, ako'y nakikinig kanina umaga sa usapang tol, babayaran din pala yun. Yung mga may-ari ng bahay doon sa ibabaw. At yan ang tinig ni Transport Secretary Jaime Bautista ng programang Usapang Tol sa DWIZ at Aliw Channel 23. Si Dennis Antenor Jr., Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Suporta ng pamahalaan sa mga dekalidad na produkto ng Pilipinas sa ilalim ng Tatak Pinoy Act, tiniyak ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kaukulang suportang dapat manggaling sa pamahalaan ang mga nasa likod na maganda at dekalidad na mga Philippine-made products. Ayon sa Pangulo, pamumuhunan kung tutusin sa galing at talento ng mga Pinoy ang Tatak Pinoy Act, kaya't marapat lang daw na maibigay sa mga kinaukulan ang suporta ng gobyerno. Dagdag ng Pangulo na hindi lamang simpleng paglalagay ng mga label sa mga kalakal at serbisyo ang Tatak Pinoy Law, kundi mulaan niya sa mga produktong galing ng Pilipinas ay may pagmamalaki ang mga itong gawang Pinoy o made in the Philippines. Sa ilalim ng kalagdalang na batas, sinihikayat dito ang mga malalaki at maliliit na industriya na magkaroon ng innovation para makabuo ng mga magagandang klase ng produkto na may pagmamalaki ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. Samantala, kumpiyansa ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SUINAG na bababa ang presyo sa susunod na buwan. Sa panaim ng DWIZ, sinabi ni SINAG Chairman Rosendo So na maaaring bumalik sa 48 pesos ang kada kilo ng well-milled rice, habang posible namang bumulusok sa 44 hanggang 45 pesos ang per kilo ng regular milled rice. Bunsod na rin niya ito ng pagbaba ng farm gate prices ng bigas. Yung farm gate, nabanggit din natin, buwababa, no? From 26 ngayon, nasa 24.50. Inaasahan natin by third week of March, bababa ng 23 pesos. Pagka bumaba ng 23 pesos yung farm gate price, bababa yung natin, yung well-milled rice at regular milled rice. Uy! Tiwala naman si Chairman Zo na hindi maapektuhan ang produksyon ng palay sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon. Yung effect ng El Nino, ang tingin natin is nakuha dun sa mga nagtanim na area. So, yung harvest natin, ang tingin naman natin is almost the same with last year or higher ng konti dahil dun sa mga area na dating hindi nagtanim na, ngayon nagtanim na. Yan po ang tinig ni SINAG Chairman Rosendo So sa panaim ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, nakaranas ng mainit at maalinsangang panahon ng ilang lugar sa bansa kahapon. Sa Bagasa, umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Calaban, Oriental Mindoro noong Lunes. Pasok ito sa danger level kung saan posible itong magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Samantala, pumalo naman sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City sa Mindanao kahapon. Yung heat index, yan ho yung, ano ba sa Tagalog yan? Alinsangan. Una nang nagbabala ang Department of Health kaugnay sa epekto ng El Nino sa ating kalusugan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Kakulangan ng medical facilities at mga health professionals sa mga tourist destination pinabubusisi sa Senado. Alamin natin ang, totoo yan, kulang talaga. Alamin natin ang report ni Sally Ortega Bueno, Patrol 19. Ate Sally, go! Ngayong magsa-summer na kung saan inaasahang dadagsa ang pagpunta sa beach at iba pang mga pasyalan, ipinabubusisi ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senado ang kakulangan ng medical facilities at mga trained na health professional sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Sa inihain niya na Resolution number 937, sinabi ni Zubiri na sa kabila ng popularidad ng bansa dahil sa mga tourist destination gaya ng Boracay, Palawan, Siargao, pero may mga reklamo pa rin ng kawalan o kakulangan ng medical facilities at health professional sa maraming sikat na pasyalan. Isaan niyang assembly ng mga diplomat tinukoy na dahilan ng pagdadalawang isip ng mga dayuhang turista na bumisita sa bansa ay ang kawalan ng medical facilities at health professional sa mga pangunahing pasyalan. Inihalimbawa ang naging balita noong 2015 na pagkamatay ng isang 25 anyos na turista sa Palawan na nakatapak umano ng sea urchin at hindi nabigyan ng first aid at wala ring ambulansya. Ayon kay Zubiri, kailangan itong pag-aralan at gawa ng solusyon hindi lang para sa mga lokal at dayuhang turista, kundi para na rin sa mga nakatira at nagtatrabaho sa mga tourist destination. Nararapat din anya nakasabay ng pagpopromote at pagdevelop ng tourism industry ang pagsiguro sa access ng lahat sa health at medical services sa mga pasyalan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sabihan ko lang yung tama yung binabalita ni Ate Sally. Ang gaganda kasi ng mga tourist destination dito sa Pilipinas. Pero pagdating sa mga first aid, mga doktor, mga medical facilities, medical attention, dun ho sa mga turista, kahit yung turista ay lokal. O, galing dito sa Pilipinas, mga Pilipino. Pagka nadidisgrasya doon, nagkukulang ho eh. O, baka mamaya, maging dahilan po yan na hindi pagpunta ng mga turista din eh. O, mas maganda ho kausapin ng Department of Tourism, yung mga LGUs na kailangan establish po yan. Oo,
dahil isa ho yan sa mga inaalam ng mga turista kung sakasakali na merong mangyaring masama. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. 40% na o 40% ng tapos ang Metro Manila Subway. Ito ang binalita ni Transportation Secretary Jaime Bautista at inaasahan na makukumpleto na ang proyekto sa 2029. Ayon kay Secretary, kanilang ipinag-aaralan kung mabubuksan ang unang segment o bahagi nito ng mas maaga. Uy, maganda to Para naman kay Finance Secretary Ralph Recto, may iwasan na ng Metro Manila Subway ang aabot sa 2.5 billion pesos na pagkalugi dahil sa traffic. Ronda Pilipinas. 4 na katawag na sawi habang 9 na ibaba ang sugatan sa sunog. Diyan po sa may Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktimang sina Rosita Utadoy, asawa nitong si Porolito at kanilang mga anak at na sina Joseph at saka si Jeffrey. Dakong alauna ng sumiklab ang apoy sa residential area sa Sitio Santa Lucia, Barangay Tinago. Bureau of Fire Protection, 13 kabahayan ang naabo habang 3 iba pa ang napinsala. Mag-alas 3 ng itaas ang ika-4 na alarma. Naku, hanggang sa tuluyang maapula ang sunog dakong alas 5 kaninang umaga. Dahil sa laki ng apoy, kinailangan pa ng tulong ng mga miyembro na mula sa Mandaue, Talisay, Minglanilla, Consolacion at Lapu-Lapu City na magpadala rin ng 59 na fire trucks. Aabot naman sa 30 pamilya o halos 100 katao ang apektado ng sunog, habang tinaya sa mahigit 7 milyong piso ang halaga ng natupok o napinsalang ari-arian. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tagal po tayo ng report. Pagsasabatas sa 10,000 pesos para sa mga edad 80 hanggang 95. Pinapurihan ng isang party list Solon. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina, go! Pinuri ni Deputy Majority Leader at AXIS Party List Representative Erwin Tulfo ang kasalukuyang administrasyon sa paglagda nito sa Republic Act 11982 na nag-aambyenda sa Centenarian Law upang pagkalooban ng 10,000 pesong cash gift kada 5 taon ang mga senior citizens na may edad 80 hanggang 75 bago nila matanggap ang 100,000 pesos sa pagtunton nila ng 100 years old. Ayon kay Tulfo, ang naturang hakbang ay pagpapakita na talagang may malasakit ang pamahalaan sa mga Pilipinong senior citizens. Anya, siguradong matutuwa ang mga nakatatanda sa panibagong benepisyo na kanilang matatanggap. Kasabay ito ng pagpapaabot ng pasalamat ng kongresista sa mga kapwa mambabata sa Senado at Kamara na kumilos upang maipasa ang nasabing batas. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Si ano ho ang ano niyan ang author po ng Expanded Centenarian Act, si ano yan? Si ano pangalan nito? Si Budots. Sino ba? Senator Bong Revilla Jr. Bong Revilla Jr. Yun, siya ho ang siyempre may mga co-authors siya dyan, di ba? Ibang senador, di ba? Pero siya ang pinaka-author niyan, yung pagbibigay ng 10,000 sa mga senior citizen. Baka ho ang iniisip ninyo, mababawasan yung 100,000 ng mga senior citizen when they reach 100 years old. Hindi ho ang total niyan, kung hindi ako nagkakamali, 10,000, 10,000, 80, 90, tapos okay, parang 140,000, di ba? Hindi ho yung 100,000. Pero, ito ang bilin. Hindi ho ibig sabihin magiging 80 na kayo, makakakuha na kayo ngayon, Hindi pa, kasi gagawan pa po ng IRR yan. Ang sabi ho ng komisyon ng senior citizen, yan ay 1 to 2 months. Pero sabi nila, 1 buwan lang daw, baka tapos na yung IRR. Kaya good luck sa mga mag-80. Pero pagka nagawa na ng IRR ngayong taon yan, so i-implement na yan. Kung wala pang budget yan this year, dahil hindi kasama sa GAA, magkakaroon ng utang ang gobyerno sa mga Thundercats. I mean, mga
sa mga sa mga senior citizen. O, okay lang 'yun. Mababayaran naman kayo ng gobyerno, 'di ba? O kaya doon sa mga pwedeng niyo nang asahan 'yan pero next year pa. O, yung pondo. Kasi naapirmahan na 'yan ni presidente. Pag pinirmahan na ni presidente 'yan, tapos ginawa na ng IRR 'yan, implementation 'yan ngayong taon. Tama ba ako? Oo, tama ako, 'di ba? Kasi pinirmahan na ni presidente. Pag pinirmahan na ni presidente 'yan, batas na 'yan, so dapat implement na ngayon 'yan. Since hindi kasama 'yan sa gaan natin, yung General Appropriations Act natin, yung ating budget for 2024, baka hindi pa makapagbigay ang gobyerno this year. Di ba? Makakapagbigay ang gobyerno next year pa para magkakautang ang gobyerno sa, sa mga Thundercats. Di ba? Oo. Mga lolo't lola, tuloy yung bingo. Di ba? Tuloy yung bingo. Pambira. Hindi, regalo natin yan sa mga lolo't lola na mga nauna sa atin na nag-alaga ng ating sambayan ng Pilipinas before us. Okay? Sige. Since pinag-uusapan natin, ha? Pinag-uusapan natin ang... teka muna. Congratulations muna kay Senator Bong Revilla, ha? Paring Drew, baka pwede mo akong i-schedule kay... Eto, kapitbahay ko sa Cavite ito eh. Si Senator Bong Revilla, baka pwede nating ma-interview bukas. Congratulate lang natin yung lolo mo. Oo, siya ang author niyan eh. Siyempre may mga co-author yan. Bukas, ha? Ano ba yung programa niya sa TV? Walang matinik na ano? Police ba yun? Sige. Teka muna, since sa pag-uusapan po natin yung mga matatanda, ang mga matatanda po ay mahilig uminom ng kape. Ay, hindi lang sila, pati, ako mahilig din ako sa kape. Yan, dyan sa baba, sa Starbucks. Sino mahilig sa kape? Talaga na, basta kape, nagtataasan naman kami. Ilan ba kayo dyan? 1, 2, 3. Sige, puntahan niyo yung opisina ko doon, marami akong 3-in-1 doon. Sagot nyo na yung mainit na tubig, ha? Okay, ito muna. Pag inom ng kape araw-araw, masama daw yan. Ha? Meron ba nagsabi sa'yo na masama sa katawan yung nagkakape araw-araw? Sige, tingnan natin. Patunayan natin yan sa Tara, Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Kasama na ba sa budget mo ang araw-araw na pagbili ng kape? Mapa 3-in-1 o brewed pa yan? Alam mo bang may pag-aaral na nagsasabing masama ito sa katawan? O bago kayo mag-react dyan, panoorin mo muna ang video. Tara, let's prove it! Ang caffeine ay mas kilala bilang world's most popular stimulant sapagkat may kakayahan itong pataasin ang alertness o energy level ng isang tao. Habang ipinaliwanag naman sa eatingwell.com ng pag-inom ng 3 to 5 glasses ng kape ay sobrang na dahilan kaya nagkakaroon ng tolerance ang isang tao. Meaning to say, hindi na mabisa ang kanyang pampagising o energy booster ang isang tasang kape. Kaya naman umiinom ito ng higit pa sa 2 na tasa ng kape. Dagdag pa sa healthline.com na posibleng magkaroon ng caffeine crush ang isang tao. Ito yung pagsusuka, pagkabalisa, palpitation o yung madalas sa pagsakit ng ulo. Kaya naman ang payo ng mga eksperto, uminom ng kape o mga beverages na may sangkap na caffeine under moderation upang hindi ma-out of balance ang concentration. Alam nyo, pagka uminom kayo ng kape, huwag nyo kalimutan uminom ng tubig para mabalance. Pero sa umaga siguro, merong mga umaga na hindi kayo magkakape. Ayan. Kung pwede, mag-exercise kayo. Exercise kayo o mag-basketball kayo. Diba? Utak ka, sports kayo dyan. Pero alam nyo, mga kaastig ha, handa na ba kayo for the next level ng saya sa inyong mga paboritong sports? Yan. Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito nyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson at Dennis Antenor Jr. Kasama ako dyan. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph kasi naka-live din dyan
sa Arena Plus. Astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Tagabu tayo ng report. Pagkamit ng hustisya para sa mga nawawalang sabungero, muling tiniyak ng DOJ. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ay, Yupanko, Kuyaya, go! Hindi titigil ang Department of Justice o DOJ na mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, patuloy nilang kukwestiyonin sa Manila Regional Trial Court ang paggawad ng piyansa sa mga akusado. Nabatid kasi na una nang nagdesisyon ng Manila RTC Branch 40 na maaaring magpiyansa ng 3 milyon ang kada akusado para sa pansamantalang nilang kalayaan. Paliwanag naman ni Remulla, may tuturing na mass murder ang sinapit ng mga nawawalang sabungero. Kung kaya't dahil dito, hindi nila susukuan ang paghahanap ng hustisya para sa mga ito, lalo na't hawak pa rin nila ang testigo na magdidiin sa mga akusado. Sinabi rin ng kalihim na ang pagtatago ng mga akusado noon ay indikasyon na may kinalaman sila sa krimen. Kaugnay nito, magkakaroon muli ng pagpupulong ang Department of Justice kasama ang pamilya ng mga nawawalang sabungero para malaman nila ang mga hakbang at plano na gagawin upang mapanagot ang mga akusado. Ito is Background number 5. Ay, Yupanko para siyempre na may ito ng lakas. DWIC, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Philippine history dapat daw tiyaking patuloy na maituturo kahit pa ibukas sa foreign ownership ang mga eskwelahan. Of course! It has to be part of our curriculum. Diba? Alamin natin ang report ni Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Ate Selly, go! Dapat na patuloy na ituro sa ating mga paaralan ang Philippine history kahit pa ibukas ang education sector sa foreign ownership. Ito ang kay Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Senator Sani Angara ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa meeting nila kahapon sa Malacanang kung saan napag-usapan ang panukalang Chacha. Ang pagbubukas sa education sector sa foreign ownership ay isa sa nilalaman ng Resolution of Both Houses No. 6 na tinatalakay sa Senado sa pangunguna ni Angara. Sinabi rin anya ng Pangulo na mahalagang maprotektahan ang mga mas strategic industries sa pagsusulong ng economic Chacha. Ito ay kay Angara ang ilan sa mga binigay na pananaw ng Pangulo sa pakipagpulong sa mga senador kung saan muli nitong sinabi na Senado ang dapat manguna sa pagsusulong ng economic Chacha. Kinumpirma din ni Angara na naghahayag ng pagiging bukas ang Pangulo sa kanyang mungkahi na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa Chacha. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Traffic enforcer na nahagip ng sasakyan habang naka-duty sa saklolohan ng LTO. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Tiniyak ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza II na bibigyan ng tulong ang traffic enforcer na nahagip ng sasakyan sa San Fernando City, La Union noong Pebrero 15, 2024. Binisita ni LTO Chief Mendoza sa pagamutan si Law Enforcement Officer J. Joseph Rilorta na nasa stable na ang kondisyon matapos ang 5 araw na intensive care unit. Si Rilorta ay kasama sa mga tauhan ng LTO Region 1 na nagsasagawa ng anti-colorum operation sa nabanggit na lugar ng mahagip ito ng sasakyan. Nangako ang LTO official na bibigyan ng suporta at financial assistance ang traffic enforcer hanggang ganap na itong makarecover at makabalik sa kanyang trabaho. Kaugnay nito ay inisyuhan na ng show cause order ng LTO ang registered owner ng nakabanggang sasakyan para magpaliwanag. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report.
Militar handang humarap sa investigasyon upang patunayan na lehitimo ang kanilang operasyon sa Bilar, Bohol. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Binigyang diin ng militar na isang legitimate operation ang ikinasaan ng kanilang tropa sa Bilar, Bohol. Ginawa ni Visayas Command Commander Lieutenant General Benedict Arevalo ang pahayag matapos sabihin ng ilang grupo na hindi daw nasawi sa enkwentro ang isang abogado at 4 na kasamahan nitong miyembro ng komunistang grupo. Ilang na ang leader ng NPA sa lalawigan ng Bohol. Sinabi ni Lieutenant General Arevalo na propaganda lamang ito ng Communist Terrorist Group o CTG upang palabasin na mayroong ginagawang pang-aabuso ang tropa ng pamahalaan. Nakaanda naman aniya ang kanilang hanay na humarap sakaling magkaroon ng investigasyon hinggil dito. Una na ring inayag ng pamunuan ng pambansang pulisyal na legal ang operasyon na ikinasa ng tropa sa Bilar, Bohol. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Coastal at underwater cleanup isinagawa ng PCG katuwang ang iba't ibang sektor sa Batangas City. Alamin natin ang report ni Patrol 5 ay Yupaco. Kuya Aya, go! Sinisid ng mga diver ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog ang karagatang malalim na bahagi ng barangay Pagkilatan, Batangas City. Bahagi ito ng cleanup drive ng Philippine Coast Guard at ng PCG Auxiliary at volunteers mula sa Marine Environmental Protection Group para linisin at alisin ang mga basura. Bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno na pangalagaan ang kalikasan kasabay ng dagdag pang-akit sa mga turista. Ito ay dahil na rin sa ang Batangas ang isa sa mga dinarayon ng mga mahilig sumisid o mag-scuba diving. Ito is Batangas number 5. Ayaw pa para sa simple metodo ng lakas. DWIZ. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, diretso ba? Isa pang report. Maynilad nagkaloob ng financial support para sa mga magsasaka sa Bulacan sa panahon ng El Nino. Alamin natin ang magandang balita ngayon mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Naglaan ng 5 million financial support ang Maynilad Water Services sa National Irrigation Administration para sa mga magsasaka sa Bulacan. Personal na iniabot ng Maynilad Water Services ang financial assistance sa NIA Region 3 sa bahagi ng Bulacan Irrigation Management Office sa San Rafael, Bulacan. Ayon kay NIA Region 3 Manager at OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector na si Engineer Josephine Salazar, ang nasabing halaga ay gagamitin para sa El Nino mitigation na programa para sa mga magsasaka. Makatutulong ito upang mapalakas ang katatagan ng ahensya sa El Nino at binibigyan din ang halaga ng public-private partnerships sa pagtugon sa climate-related concerns. Nagbibigay daan ito sa NIA na magsasagawa ng iba't ibang inisyatiba upang mapagaan ang mga epekto ng El Nino sa water availability at agricultural productivity. Inaasahang may kinabang ang mga magsasaka sa Bulacan sa tulong na rin ng mga plano at programa ng ahensya. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, diretso ba? Isa pang report. PCG o Philippine Coast Guard nakipag-ugnayan na sa meta owner ng Facebook para ma-recover ang kanilang FB page na nakakahapon. Nakunahin nyo na yung NBI. Oo. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ay, Yupaco. Kuya, go! Nakipag-ugnayan na Philippine Coast Guard sa Meta upang ma-recover ang kanilang FB page na nahakahapon. Sa pahayag ng PCG, una na silang kumonsulta sa Philippine National Police PNP Anti-Cybercrime Group para malaman ang dahilan kung paano napasok yung kanilang online security breach. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, nagpasa na rin ang Coast Guard Public Affairs ng ibang detalye upang mabawi nila ang kanilang FB page. Anya, makikipag-usap rin ang Coast Guard Public Affairs, Coast Guard Weapons
Communications, Electronic and Information System Command para magsagawa ng back-end operations para ma-recover ang nahack na FB page. Matatandaan na nitong nakaraang linggo ay unang nahack ang X account ng PCG o ng Philippine Coast Guard, pero kalaunan ay ito mula sa mga hackers. Ito is patrol number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. PIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, meron tayong balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Oy. Pangasinan Provincial Police may babala sa mga gumagawa ng bomb joke. Hala kayo. Alamin natin mula sa DWIZ Northern Luzon, Susan Yadaw. Ate Susan, go! Nagbabala sa publiko ang Pangasinan Police Provincial Office na huwag magpakalat o gawing biro ang pagbabanta at pananakot ukol sa bomba. Ayon kay Information Officer, Police Captain Rinan de la Cruz, bukod sa magdudulot ito ng takot sa publiko, ay meron itong kakibat na kaso ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 5 taon o multa na hindi higit sa 40,000 pesos. Kaugnay ito na sunod-sunod na bomb threat na naranasan sa lalawigan nitong nakaraang linggo. Mayroong 9 na bomb threat ang nai-report sa lalawigan, kabilang na ang sa Mangaldan National High School sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan National High School at Pangasinan State University sa bayan ng Lingay, Malakas National High School sa San Carlos City. Talagang threats sa mga tanggapan ng SSS sa lungsod ng Alaminos at San Carlos at sa mga bayan ng Bayambang, Lingayen at mga Taram. Sa isinagawang assessment, kinumpirma ng Pangasinan Police na walang bomba at pananakot lamang ang motibo. Maaring gawa-gawa lamang daw ito upang subukan ang kapasidad ng PNP. Ayon pa sa Pangasinan PNP, nakipag-ugnayan na sila sa Provincial Cybercrime Action Team para sa posibleng pagkakakilanlan ng taong nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. Mula sa DWIZ Dagupan, ito si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa bang probinsya report? Ayos na ayos talaga yun. Diba, no? Excuse me, may nakaalala sa akin. Ano ba date ngayon? Babayad na ako. 27 na ba ngayon? Sweldo bukas. Naalala ko. Babayad ako bukas. Publiko binalaan ng DOH Region 6 laban sa mga peke na mga product endorsements. Alamin natin ang balita mula sa DWIZ News FM Western Visayas 89.5. Si Richard Bertuzo. Richard, go! Nagbabala ang Department of Health Region 6 laban sa mga piking pag-endorso ng mga produktong komersyal sa gitna ng lumalalang alalahanin sa mga piking endorsement online. Ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development ay nagbigay ng babala sa publiko kasunod ng pagtuklas ng ilang mga komersyal na produkto, kabilang ang pagdagdag ng panjeta ng mga tatak na gatas, maling pag-aangkin ng pag-endorso ng Department of Health. Ang departamento ay naglabas ng pahayag nagpakita ng seryosong katangian ng mga kata na ito na binanggit na ang lahat ng naturang pag-endorso ay ganap na mali, mapaninlang at hindi otorisado. Nagbabala din ang departamento na hindi nito kukonsintihin ang patuloy na sirkulasyon ng mga maling pag-endorso at maaaring igit ang mga kasong kriminal kung magpatuloy ang mga kaugnay na post upang maisulong ang pagkalat ng tumpak na impormasyon. Hinikayat ng Department of Health sa publiko na manatiling mapagbantay at kumonsulta sa mga mapagkatiwalaang mapagkukunan, kabilang ang mga na-verify na social media account at opisyal na website ng kagawaran para sa anumang mga promosyon na may kaugnayan sa kalusugan. Mula sa DWIC 89.5 Nos FM Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Patay ang 10 laborer matapos lumubog ang isang ferry sa Egypt. Batay sa report, binabaybay ng 15 laborer ang Nile River papunta sa isang local construction nang biglang lumubog ang bangka. Inabot ng ilang oras ang pag-aanap sa mga labi ng mga biktima. Kaugnay nito, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang mabalakasan, Lyceum of the Philippines University Pirates lalaban lang kahit malapit sa dulo ng standings ng Pinoy Liga Next Month Cup. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ang Lyceum of the Philippines University Pirates sa kanilang sagupaan ng Arellano University Chiefs na kanilang rival din sa National Collegiate Athletics Association o NCAA. Tinalo ng mga pirata ang mga hepe sa score na 83-69. Ikalawang panalo pa lamang ito ng LPU sa loob ng 6 games kung saan nakuha nila ang kanilang first win kontra sa University of Perpetual Help Binyan Saints. Dikit ang laban sa halftime, ngunit pagdating ng third at fourth quarter, doon na nakapag-breakaway ang LPU Pirates at patuloy nang na-maintain ang kalamangan. Tinulungan ni Jetro Reyes ang LPU sa pamamagitan ng kanyang 13 points at 11 rebounds. Ayon kay Jetro, ang mindset ng kanilang team ay laban lang kahit na nagmumukhang dehado sila sa kanilang mga nakakalaban. Dagdag pa niya, talagang binibigay ng team ang kanilang best upang makaiwas sila sa bottom ng standings. Especially, nalalapit na ang playoffs ng Next Month Cup. Makakasabit kaya ang Pirates sa next round? Abangan at panoorin yan dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At syempre, nako, wala ba kayong medical assistance mula sa inyong mga pinagtatrabahuhang kumpanya? Nako, NBI. Nako, bawal ito. Narito isang report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako, bawal ito. Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo. Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines, isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko, libre dapat ito at hindi maaring iawas sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto. Kaya wag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka ng nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Yo! At habang inaantay po natin yung ating showbiz report, tayo munang magpatama of the day. At tamaan sana ang dapat tamaan. Alright. Okay, ang ating patama for the day ay kahit anong kayod mo, kung may niloloko kang tao, hindi ka aasenso. Yun. Patama yan para sa mga nakaupo. Okay? Sa lahat ho ng mga nakaupo, ha? Kahit anong kayod mo, ikaw na nakaupo. Kung may niloloko kang tao, hindi ka aasenso. Alam mo yung mga yaman, mga pera na nakuha mo sa pamagitan ng masama, yan yung mga yaman at mga pera na madaling mawala. Oo. Pero yung pera na pinaghirapan mo
talagang kumayod ka araw-araw, yan ay hindi madaling maubos dahil pinaghirapan mo at saka magandang way mo ginawa or sa mabuting paraan mo ginawa para makuha mo ang yaman na yan. Pero compare dun sa mga ninakaw mo, doon sa mga masamang ginagawa mo kaya ka kumikita, yan ang mga yaman at saka mga pera na madali marang isang iglap nawawala yan. Oo. Alam mo yung mga ganyan palagay ko darating ang panahon may manloloko rin sa'yo tapos kukunin din yung pera mo. Ganun talaga. Sabi nga, sa mundong ito, kung ano yung ibinigay mo, siyang babalik sa'yo. Di ba? Kung ano yung magandang ginawa mo, babalik sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw. Kung medyo masama rin yung ginawa mo, ay babalik din sa'yo yan. Siksik, liglig, at umaapaw din. Kaya dapat ang bigay natin, ang gawa natin, ang trabaho natin, it's always good, supposedly, or it must be, it's always good. Diba? Para pagbalik sa atin ng mga bagay na ni-release natin ng mga ganda ay patong-patong na yun, dubli-dubli na yan. Oo. Talagang hindi ka maubusan ng pundo kahit tudu-tudu. At yan ang kabuuan ng mga balita na impormasyon sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas!